Good evening po. Magandang gabi po. Pasensya na po kayo. Talagang ang atin ng lalamunan ay patuloy po yung pangangatin. Pag-pray nyo ho. Pag-pray nyo ho ang inyong pastor. Yan ho yung ating puhunan. Kailangan tayo magsalita. Ano po? So, pag-pray mo po na patuloy na paghipon ng Lord, patuloy kong maranasan ng inyong balingkod. Actually ho, pag-uusapan natin ngayon ay ikaapat kong mahalagang bagay sa buhay po ng isang tao. Ito ho ay ang kanyang kalusugan. So atin na nakita, family, yung mga kaibigan, yung iyong calling, yung trabaho mo, ano man yung iyong ginagawa ngayon, and pang-apat po ay ang ating mga kalusugan. Isa ho sa naging actually consequence po sa ating pagpapabaya, ito hong ating nararamdaman ito. Kung ako may trabaho pa, kabataan pa ho tayo, lakas pa ang katawan, ay wala ho tayong ingat-ingat. At nagkaroon ho tayo noong tinatawag po nating bronchitis. Makatiho talaga. Ngatiho yan, at pag nangatiho, dadalahitin ho tayo ng ubo. Biyaya ho ng Panginoon. Alam ko ho, ang Apostol Pablo, siya ho ay nanalangin sa Panginoon. Ang sabi po niya, maaari pong tanggalin yung tinik sa kanyang laman. Pero ang sabi po ng Lord, ang aking biyaya ay sapat sa panahon ng iyong kahinaan. Biyaya po ng Diyos, at iyon po yung nais ng ating Panginoon. Actually, ang ating Panginoong Yesus po ay specially mentioned yung kanyang pagiging malakas at pagiging malusog. Sabi po ng Luke chapter 2 verse 40 at saka verse 52, ang sabi po doon ay si Jesus ay lumaking malakas, malusog, marunong, at ang sabi po ay kinagigiliwan ng tao at ng Diyos. So, binanggit po yung kanyang kalakasan at kalusugan. Mahalaga ho sa isang Kristiyano, ay maski siguro hindi Kristiyano, ay napakahalaga ho na ikaw ay malusog. Ano po? Health is wealth. Ang kalusugan ho ay kayamanan. Kapag ikaw ay nagkasakit, sa panahon mo ngayon, napakalaking pera, napakalaking problema. Ano po? Biyaya ho lamang ng Diyos sa amin ng pamilya ay nagkakaroon tayo ng mga kaibigan na doktor na nakakatulong ho, paggagamot, paggamot tayo ng libre. Minsan mga gamot na lamang, minsan ibinibigyan pa ho tayo ng gamot. So biyaya po ng Diyos yan. Pero sa gabi pong ito, pag-usapan ho natin gaano kahalaga yung kalusugan sa buhay ng isang individual. Ano po? Pray po muna tayo at itong ipagkatiwala sa Diyos itong ating pag-uusapan po natin ito. Okay, let's pray. Ama naming Diyos, ang iyo pong biyaya at pagpapala, dalangin po ng iyo pang lingkod na igawad mo po sa amin. Samahan mo po kami. Ang kagalingan po sa karamdaman ng iyong lingkod, may igawad mo po, Panginoon, upang maibahagi po ng malinaw ang iyo pong mga salita. Samahan mo nga po, Panginoon, kami. Kayo po ang siyang mangusap, magsalita para sa bawat isa sa amin. Salamat po. Karunungan din po, igawad niyo po, Panginoon, sa amin. Gamitin mo po ang inyong abang lingkod sa ating simpleng kakayanan. Mangusap po kayo, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan na ngayon po ay nagugulay-gulay, nakikinig, nag-uusap patungkol sa iyong banal na salita. Salamat po. Salamat ng marami. Abutin mo po kami, Panginoon. May ko po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. Itong si Jeremias ay nagsalita po ng propesya dito po sa bansang Israel. Sa chapter 30, mula ho sa mga naunang mga talata, ang sabi po diyan ay sa verse 12, sabi po ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias sa bansang Israel, wala nang lunas ang iyong karamdaman. Sabi po niya sa verse 12,
Mabigat ang pinsalang dinanas mo, wala nang lunas ang iyong sakit, walang kagamutan sa iyong sugat, wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ko na ang lahat ng kaibigan mo, o nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo, ikay hinampas ko gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit, wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Okay, so ang sabi po diyan, kausap ng Diyos itong bansang Israel, and symbolically, ginamit po ng Diyos yung karamdaman. Ito po tumutukoy sa kasalanan ng bansang Israel. Ang sabi po ng Diyos, wala na, hindi na kailangang babago. Talamak na ang iyong pagiging makasalanan. And hindi ko na pagagalingin pa yung karamdaman mong yan. Pero dito po sa verse 17, ang sabi po diyan, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ko ang iyong mga sugat. Ang Diyos ba ay bigay bawi? Actually, hindi po. Itong basang Israel po ay nanumbalik sa Diyos, humingi ng tawad, and ang sabi po ng Diyos, pinatawad niya bansang Israel at yung kalusugan, spiritually, kagalingan ay ibinigay po ng Diyos. Napakahalaga po ng kalakasan o ng kalusugan sa isang individual. Nagiging mas produktibo ang kanyang buhay kung siya po ay malusog. Ito hong ating si Pamasambayani, Gatong si Rizal, makita ko natin athletic siya, siya po ay maraming mga ginagawa, very much active, and makita ko natin kung paano even yung kanyang utak ay kanya ko itong inaalagaan sa pagbabasa, pag-aaral, bakit to? Kailangan ng malusog na kaisipan. Nagiging malusog ang ating katawan, hindi ho dahil tayo ho'y laging walang ginagawa. Kailangan ho natin na isaayos ang mga bagay na yan. Kailangan natin kumain ng masustansyang pagkain. Kailangan ho nating magpalakas ng ating katawan. Kailangan ho nating ingatan ang ating mga katawan. Siguro, hindi ho nagkapatuloy ng pawis. Ang inyong lingkod, isa ho yan. Pinabayaan ho natin ang ating katawan. Biyaya lang po ng Panginoon. Tayo po ay nakakapag-lingkod sa Kanya, nakakapunta kung saan-saan. Biyaya po yan ng Panginoon. Tatay ko ho ay maagang namatay sapagkat maaga rin ho siyang involved sa pag-inom ng alak, ng bisyo. So maaga ho siyang namatay. So ang responsibilidad ay naiwan sa nanay ko at ako bilang panganay ay kailangan ko ngayong tulungan ang aking nanay. Nagtatrabaho tayo, nangunguha ng mga kaning baboy, nagkargador sa palengke, at marami pa ho na mga sinubukan ho tayo. Bakit po? Dahil yung kalusugan ng aking tatay, ng aming padre de pamilya, napabayaan niya. So malaki hong epekto sa pamilya kapag pinabayaan ho natin ang ating kalusugan. Kaya nga ho, napakahalaga na tayo ho mismo ay nagbibigay ho ng pansin, nagbibigay ho tayo ng importansya sa ating hong kalusugan. Mula pa lamang ho doon sa sinapupunan ng ating hong mga nanay, ay kailangan ho, iniaayos na rin yan. Sabi ho ng isang family counselor, nagtanong daw ho, sabi po noong mag-asawa, paano ba namin mabibigyan ng magandang kinabukasan ng aming mga anak? Paano ho ba kami magkakaroon ng malulusog, matatalino ng mga anak? Anong taon ho dapat na ginagawa namin sa kanila yung mga dapat namin gawin para sila ay magkaroon ng malusog at magandang mga pangangatawan? Ang sabi po ng family counselor, sa edad na 18, dapat mag-start na kayo. Ang sabi po, noong mag-asawa, hindi po ba late na? Sila ho ay 18. Hindi naman yung anak ninyo ang aking tinutukoy. Dapat kayo. So, dapat po pala, individually, bata pa tayo, dapat ay inaayos na natin ang ating mga sarili
para mag-produce tayo ng malusog na mga anak sa hinaharap. And even sa pag-aasawa po, dapat ay ating kinoconsider ang kalusugan. Hindi lang ho, dapat laging, mahal ko siya, tumitibok ang puso ko. Hindi. Baka naman, hindi ho malusog, baka naman may sakit, di ba? So, dapat kinoconsider ho yun. So, napakahalaga po nitong kalusugan. So, wag ho natin itong basta-bastahin. Mga kabataan, sa ngayon is malakas kayo. Huwag ninyong samantalahin o huwag ninyong ano tawag dito, parang baliwalain yung pag-iingat sa katawan. Huwag magpapatuyo ng pawis, matulog ng maaga, kumain ng masustansyang pagkain, mag-exercise at the age of 15. Nung tayo yung mga bata, nung mga bata pa ho kami, laro dito, laro doon, talon dito, talon doon. Kaya malakas ho ang katawan. Pero nung tumanda na, minsan tamad lang mag-exercise, nagkakaroon na ho ng karamdaman. Minsan ho, ay nanakit yung mga braso ko. Parang rarayumahin. So, ang sabi po, nung narinig ko sa radyo, sa DCAS, ang sabi po, kailangan daw po ay gumagalaw ho yan. So, balik po tayo sa push-up, balik po tayo doon sa mga pag-sit-ups, kahit ilang piraso, Bakit to? Kailangan mong patuloy na gumalaw. Kailangan ho. Yung ating katawan ho, meron siyang inilalabas na parang mga langis. Nakakatulong ho ito para yung mga ligaments po natin ay hindi manakit. Nananakit po yan kapag siya po ay na-stuck up, parang namamaga po yan. Bakit? Kasi dinisenyo ng Diyos yung ating hong mga buto, yung ating hong mga laman, yung ating mga ugat na magkasama ho yang gumagalaw. So yung buto ho, pag hindi mo lagi ginalaw, mag-stack up yan. Yung maninigas yung mga litid. Pagkatapos ho, yung muscle, mawawala na po yan. So kailangan ma-maintain po yun. So mahalaga yung bridge walk sa umaga, mga jogging, simpleng mga stretching, malaking tulong po yun. Pagkain po, ng mga masustansyang pagkain, prutas, kailangan ho ay ginagawa ho natin yun. Tubig, maraming tubig, kailangan po iyan. Maraming mga pagkakataon, bata pa si tayo, kaya ho nangyayari, ay kaya natin. Pero pag tumanda ho tayo, doon tayo singilin niyan. So, sa gabi pong ito, si Jesus, well accomplished yung kanyang responsibility. Bakit to? Sapagkat siya ay malusog. Sana tayo ho ay magbigay ng pagpapahalaga sa kalusugan para huwag hong maapektuhan ang ating katawan, ang ating pamilya, ang ating hong church, ang paglilingkod sa Lord, at higit po sa lahat, huwag hong dumating yung punto na tayo ay maging pabigat sa ating pamilya, bunga ho ng ating kapabayaan. So mahalaga ang kalusugan, dapat ho natin ingatan. At sana ho tayong mga Kristiyano ay maging mabuting halimbawa sa pagiging malusog ng ating katawan. Okay? Pray po tayo. Tayo ay mananalangin. Pag-pray ho natin, marami ho tayong mga kapatiran, especially ho, medyo may mga edad na ang nagkakasakit. Pag-pray nyo po ang inyong lingkod. Patuloy po na ang pagpapala ng Diyos ay maranasan po ng inyong pastor. Yung pagpapagaling, kailangan natin yun. Alisin na ng Lord yung mga pangangatin ng ating lalamunan. Pag-pray na rin mo natin, may mga kapatiran tayo, probably nasa ospital, pray mo natin na kalakasan po. Pag-pray din mo natin, patuloy ng protection ng Lord sa virus na ito. Ay atin mong mapagtagumpayan. Okay? Sige po, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang mga salita mo na aming narinig, aming po itong kinukomit sa iyo. Tulungan mo kami, nga po itong ilapat sa aming pang-araw-araw pong buhay. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming proteksyonan, ilayo sa amang mga karamdaman, ang mga mabibigat na karamdaman. Pagpalain niyo po ang aming mga pangatawan at tulungan mo po kami
alagaan po namin ang aming kalusugan. Salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod, pagpalain niyo po ang inyong mga kapatid po namin na may mga karamdaman, at sa iyong biyaya, kagalingan nga po ay kanilang mga tanggapin. Tulungan mo po kami, ngayon pa lamang pinapahalagahan na po namin lalo yung mga kabataan namin, Panginoon. Pagpalain mo po sila na kanilang makita ang kahalagahan po ng pag-iingat ng kanilang mga katawan. Salamat po ang iyong pagpapabiyaya, patuloy po namin nais na maranasan at igawad mo sa aming Panginoon ang iyong patuloy na proteksyon. Salamat, ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po. Salamat po sa ilang minuto sa daan ng pagkatuto. Dalangin po ng inyong mga lingkod. Tayo pong lahat ay nangatuto sa salita ng ating Panginoon. Minsan pa, ito po ang inyong pastor, Pastor Bunny. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat.